treasure hunting na naman mga katiats. Ako'y mag-shout out muna sa lahat ng nag-subscribe at aking mga followers sa channel na The Surigao-san. At sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa aking channel, maraming salamat sa inyong pag-subscribe at panunood palagi. At ngayon ang ating video ay tungkol sa yung natagpuan namin na secret tunnel. Yun ay papasukin ko na ang pinakaloob nun. Pero bago pa man ay napadaan ako dito, isang kabayo sa bundok. Orsi. Uy. Ayan ang magustuhan ko sa bundok. Merong mga sorpresa, mga animals. Nung una ay kalabaw, ngayon ay kabayo na naman. Ito yung entrance to the tunnel, guys. Yan ay mga tunnel ng mga treasure hunters noon. At kami ay nagdadala ngayon ng water pump para makuha yung tubig dyan. I-drain ang tunnel kasi punong-puno ng tubig yan. At saka ko papasukin. Hang on for that. Pero babala guys, sa pagpasok nyo ng channel ay pasingawin nyo muna kung bagong bukas lang yan. Pasingawin nyo muna, siguro ay mas maganda kung isang araw nyong pasingawin yan. Pasukan nyo ng yung industrial fan hangin para lalabas yung amoy dyan na mabaho. Kasi ang mga wooden timber dyan, yung mga ginagawang timber, yan mismo ang nalalata at nagpo-produce yan ng methane, which is harmful sa atin. At ngayon ay aming inumpisahan ang pag-drain sa tubig dyan sa loob ng tunnel. Sa baba na yan ay kalahati, punong-puno ng tubig yan. Kalahati ng tunnel ay puro tubig. Kaya anong gawin ay, unang ginawa namin ay, of course, merong electricity para merong light sa loob. At of course, itong PVC pipe na inflatable para masipsip ang tubig out from that tunnel gamit ang electric pump. Ang wire ng electric pump na yan ay nakakabit yan sa isang inverter. Sa bundok ito, walang mapagkunikan ng kuryente. Habang ako'y naghintay na mag-drain ng tubig ay lumilipot muna ako, umiikot at nag-survey ng iba pang magandang treasure digging spot or mga markers, sign, symbols na mga nakaukit sa bato. At ngayon parang drain na guys, ready to go. Hinanda ko na yung aking Mine Lab National Geographic Limited Edition. Ito yung merong ID. Meaning ng ID ay makapag-identify ito na metal detector kung anong klaseng metal ang ma-detect. Kaya ang purpose ko sa pagpasok sa loob ay gold yung aking i-detect, hindi na yung mga iron or metal. Ako kasi ay nagbaka sakali, baka merong nalaglag or nahulog na gold bar dyan or merong natira. Kasi yan ay hukay yan ng mga nauunang treasure hunter. Siguro merong 5 taon o 10 taon ang nakaraan o 3 taon. Kasi mabaho ng tunnel. Siguro matagal-tagal na yung mga hardwood lumber, good lumber ang mga naka-brace dyan ng mga kahoy. Of course, kasama ang mga magigiting na itong weekend warriors. Shout out sa lahat ng mga kasama ko diyan sa bundok. Marami ang nagsabi na ang treasure hunters sa ngayon ay mga baliw. Kasi hanap ng wala. Nauubos na daw ang mga nakabaon na Yamashita treasures. Siguro mayroong mga na-retrieve pero marami pa rin sa aking research ay marami pa rin ang hindi na
natagpuan o na-recovered. Kasi ito'y ang karamihan yan ay naibaon sa mga bundok which is hindi pwedeng pasukin ng tao. You know what I mean? Yung mga bundok na nagiging teritoryo na ngayon ng ating mga kapatid sa bundok. Kaya hindi yun pwedeng pasukin ng sinumang treasure hunter. Kaya hindi nauubos ang mga Yamashita treasure. Nandyan lang sa estimate ko siguro ay pinakamaraming na-recovered 50% siguro of the total buried treasures. Pero ayon sa mga treasure hunter sa kanilang record, meron lang itong 1/3 ang nakuha. So meron pang natira na 3/4 sa kabuuang volume ng mga golds na nakabaon sa kabundukan. Kaya walang mawala sa pagbakasakali. Sabi nga ng Diyos, nasa atin ang gawa at nasa Kanya ang awa. Meron din kasabihan na itong no pain, no gain. Kaya alin kayo sa dalawa guys? Yung nakaupo lang o attack mode tayo sa bundok? Ngayon ang pumasok na guys at itong mga gilid ng tunnel, dinidetect ko gold ang hinahanap ko, hindi na yung mga metal o metal box. Kasi maraming pako dyan sa timber or lumber. Kaya hindi ko na-set, hindi ko na siniset sa metal ang itong metal detector. Siya ay nasa gold mode. Baka sakali mayroong nalaglag na isang barita dyan o naiwan. Ito na yung kalahati ng tunnel at maya ay makarating na ako sa pinakabottom. Yun yung pinakabottom niya. Ang tunnel na ito sa estimate ko ay nasa 12 to 14 meters. 14 yata. Kasi matagal ako nakababa. Mga 14 meters ang lalim niya. Kung walang mga timber dyan guys, ay talagang babagsak na yan, bubuo na yan kasi basang-basa. Kaya huwag kayong pumasok sa mga tunnel na walang timber, lalo na pag tag-ulan. Guguho yan, delikado, at matrap kayo sa baba. Mahirap kayong iahon kasi napakalalim yan. Ako nga dito sa loob ay medyo kinakabahan din kasi alam nyo naman, hindi na ako makapag-vlog kung ganun. Ako'y natabunan. The end of the Surigao-san. At the end na rin ng ating channel. Kaya kunting ingat mga katiit sa inyong mga tunnel. Siguraduhin nyo na marunong gumawa ng timber or bracing ng mga kahoy ang inyong mga katiats. Hindi pwedeng ang pwede na. Kailangan siguradong sigurado. Kahit itong mga bato na nakausig dito, pag mahulog yan sa ulo mo, of course, bukol ang aabutin mo or magkasugat pa ang ulo mo kung yan ay babagsak sa ulo mo. Kaya napakadelikado. Isang precaution ay helmet. Wear a mining helmet. Or kung wala kang mining helmet, magtiis ka sa motorcycle helmet na napakainit. Yan kasi ay mga proteksyon sa loob ng tunnel. Of course, merong magandang gadget ngayon guys. Pagpapasok kayo ng tunnel, merong itong gadget para sa methane detector. Ma-detect ang tunnel kung merong methane composition or merong methane gas sa loob ng tunnel. Merong gadget na detector dyan. Yan ay may halaga lamang na 3,000 pesos. Nabibili sa Lazada. Kaya i-research nyo lang yung methane detector. Yun na isang gadget na maliit lang, pwedeng ilagay sa inyong bulsa. Para bago kayo pumasok sa tunnel, dala-dala nyo yun. Malaman nyo kung merong methane. Kasi ang methane gas, yan ang makapagpatulog sa atin sa loob. Aantukin tayo. Hindi tayo makakalabas. Dahil tayo natutulog na. Or hindi na makahinga.
Kaya ito na ko sa bottom of the tunnel. Pinaka bottom na ito guys. Dito sinisigurado ko yan kung merong detection dyan ng gold. Yang tumutunog dyan, yan ay threshold sounds lamang yan. Hindi yan yung talagang metal or gold. Itong loob ng tunnel kung walang bumbelya or electricity ay napakadilim niyan, hindi sana makikita natin. Pero believe din ako guys sa gumawa ng tunnel na ito. Sikreto lang ang kanilang paghukay, pero malalim na. Kaya nakapag-isip kami na baka nakuha nila, baka meron silang mapa. Nakuha nila kaya sila umalis at iniwan ito. Or wala silang nakuha. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Nakakuha or walang nakuha. Pero ang porsyento ng nakakuha, yan ay 1% versus 99% na walang nakuha. Ganyan kaliit ang ratio ng panalo sa pag-treasure hunt guys. 1% versus 99%. Okay, yan nga ang sabi ni Thomas Alva Edison na ang pag-imbento ay 1% inspiration lang at 99% ang perspiration, yung pagpapawis mo. Napapagod ka ng 99% at 1% lamang ang inspiration mo. Sa treasure hunting, ganun din. Para sa akin ay sa 10 hukay ay wala. Sa 100 na hukay, baka merong isa. Yun lang ang ratio ko sa treasure hunting. Itong metal detector ko guys, gawa ng Minelab, Australia. Nagbiblink dyan ang gold icon kung gold ang na-detect. At mag-blink din yung iron, copper, or silver kung anong klaseng metal ang na-detect niya. Kaya magandang metal detector. Kaya lang ay 1 meter lamang ang kanyang deep sensitivity. Yung isa ko naman na detector ay malalim ang ma-detect hanggang 7 meters. Kaya lang metal yung kanyang ma-detect at wala siyang ID. Meron siyang ID, pinipisil sa gilid, pero hindi tulad nitong National Geographic by Minelab na meron ng computer yan sa loob. Napakagandang metal detector. Okay, at ako'y lalabas na dito sa darkness na ito. Sabi sa Isaiah 45, I will give you treasures from darkness, riches stored in dark places. Sa mga dark places kasi nakalagay ang mga treasure na yan. Meaning ng dark places ay nasa ilalim ng lupa, hindi naaabot ng ilaw. Kaya nasa kinakailaliman ng lupa ang treasures na sinasabi sa Biblia. Kaya ang Yamasita treasures ay ganun din. Bumalik siya sa kinakailaliman ng lupa, sa kanyang tahanan. Kaya napakahirap yan hanapin. So, ang purpose ko dito guys ay i-confirm kung meron pang natirang gold or gold bars sa ilalim ng tunnel na to. Para sa akin, confirm na walang gold bars, walang nuggets. So let's call off a day. Tapos ng ating
adventure sa loob ng tunnel na to. Maraming salamat guys sa inyong panonood at para sa decoding natin ay babalik ako sa pag-decode after sa project namin na ito sa bundok na ito. Mga 1 buwan lang ako dito, and after that balik ako sa ating treasure marker decoding. Thank you so much for watching and following our channel guys, The Surigao-san, at ako'y magpapasalamat lahat sa inyo sa panonood, pagtangkilik at paghihintay ng mga